Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama upang maghatid ng isang kwentong kakatok sa inyong mga puso at susubok sa inyong mga pananaw. Sabi nila, ang tadhana ay mapaglaro. Paano kung isang araw, ilagay ka nito sa isang sitwasyon kung saan ang isang desisyon ay maaaring magbago ng lahat? Sa pagitan ng matinding pangangailangan at ng dangal na ipinamana sa iyo, alin ang mas matimbang? Hindi pa man sumisikat ang araw, gising na ang diwa ni Tala Rosario. Ang malamig na hanging humahampas sa kanyang mukha ay kasama na sa kanyang pang-araw-araw na buhay, kasabay ng masangsang na amoy na kumakapit sa kanyang damit at balat. Ito ang amoy ng Estero de San Roque, ang amoy ng basura, ng kahirapan at ng mga pangarap na unti-unting tinatabunan ng dumi. Hawak ang isang kalawanging pangalakal. Bawat dukot niya sa naglalakihang bundok ng basura ay isang panalangin. Sana po, Panginoon, kahit para lang sa gatas at gamot nila Sinag at Pag-asa, bulong niya sa sarili, habang ang mga kamay na sanay na sa kalyo ay walang pagod na naghahalongkat ng mga plastik na bote at lata. Kumakalam na ang kanyang sikmura, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang puso sa tuwing naaalala niya ang huling pag-uusap nila ng doktor. Ang mga salita nito ay tila kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa kanyang dibdib. Congenital heart disease. Kailangan ni Sinag ng agarang operasyon. Ang halaga? 100,000 piso. 100,000 Para kay Tala, ang halagang iyon ay kasing taas ng mga bundok ng basura na kanyang kinakaharap. Ang kinikita niya sa isang araw ay sapat lamang para sa kanilang pagkain at sa mumurahing gamot na pansamantalang nagpapalakas sa mahinang puso ng anak. Ngunit ang operasyon, iyon ay isang pangarap na hindi niya alam kung paano aabutin. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malakas na tunog ng humaharurot na sasakyan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang itim at magarang kotse ang mabilis na dumaan sa baku-bakong daan sa gilid ng tambakan. Kasabay ng pag-alo ng alikabok, isang bagay ang tila lumipad mula sa bintana nito, isang malaki at itim na bagay na may malakas na kalabog na bumagsak ilang metro lamang mula sa kanyang kinatatayuan. Napatigil si Tala. Ang kanyang unang naisip ay baka basura lang din iyon. Itinapon ng kung sinong walang pakundangan. Ngunit iba ang itsura nito. Kahit nababalot ng alikabok, kitang-kita niya ang pagiging solido nito, ang mamahaling itsura na hindi nababagay sa lugar na yon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Nang kanyang maalis ang ilang nakapatong na dyaryo at plastik, isang itim na maleta ang kanyang nakita. Gawa sa matigas na balat, may mga silver na kandado. Hindi ito basura. Mukha itong mahalaga. Lumingalinga si Tala sa paligid. Wala nang ibang tao, maliban sa ilang mga kasamahan niyang mga ngalakal na abala sa kani-kanilang mga pwesto sa di kalayuan. Ang itim na kotse ay matagal nang naglaho. Nanginginig ang mga kamay na binuhat niya ang maleta. Mabigat, napakabigat. Niyakap niya ito nang mahigpit at halos patakbong tinungo ang kanilang munting barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton. Sa loob, mahimbing na natutulog ang kanyang kambal na anghel, sina Sinag at Pag-asa. Ang kanilang mga payapang mukha ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na sulok ng mundo ni Tala. Tiningnan niya si Sinag, ang bahagyang paninilaw ng balat nito at ang manipis na paghinga. Mga paalala ng sakit na anumang oras ay maaaring bumawi sa kanyang buhay. Doon, sa tabi ng kanyang natutulog na mga anak, inilapag ni Tala ang maleta. Nanginginig niyang sinubukang buksan ito. Hindi nakalock. Sa isang pag-angat ng takip, isang tanawin ang bumungad sa kanya na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Puno.
Ang maleta ay puno ng mga bundle ng 1,000 pisong papel. Maayos na nakasalansan, tila mga pulang ladrilyo ng pag-asa. Sa ibabaw ng mga pera ay may ilang mga dokumento. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa perang nasa harapan niya. 7 milyong piso. Iyon ang nakasulat sa isang papel na nakapatong sa ibabaw ng lahat. 7 milyon. Napahawak si Tala sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. 7 milyon. Hindi lang ito sapat para sa operasyon ni Sinag. Sapat ito para baguhin ang kanilang buhay. Sapat para makaalis sila sa Estero de San Roque. Sapat para hindi na nila kailanman maranasang magutom. Ito na ba ang sagot? Ito na ba ang himalang matagal na niyang ipinagdarasal? Niyakap niya ang maleta. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang tinig ang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Isang tinig na malumanay, ngunit puno ng tibay. Ang tinig ng kanyang yumaong ina. Anak, ang karangalan ay kayamanang hindi nananakaw. Napapikit si Tala ng mariin. Ang bigat ng pera sa kanyang mga bisig ay napalitan ng bigat ng desisyon sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang himalang kanyang hinawakan ay naging isang pasanin. Isang pagsubok sa pinakabuod ng kanyang pagkatao. Ang bawat sulok ng opisina ni Gabriel del Sol ay sumisigaw ng kapangyarihan, mula sa sahig na gawa sa Italian marble hanggang sa malawak na bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Ang lahat ay testimonya ng yaman at tagumpay na binuo ng kanyang pamilya. Ngunit sa sandaling iyon, ang karangyaan sa paligid niya ay walang silbi. Para siyang isang leon na nakakulong sa isang gintong hawla. Hindi mapakali. Anong sabi mo? Hindi pa rin mahanap? Anas ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanyang sekretaryang, si Clarice Montenegro. Sir, ginagawa na po ng team natin ang lahat. Nag-aalok na rin po tayo ng malaking pabuya para sa sino mang makakahanap. Sagot ni Clarice. Ang kanyang boses ay puno ng propesyonal na pag-aalala. Ang driver po ay suspendido na at iniimbestigahan. I don't need excuses, Clarice. I need results. Sigaw ni Gabriel, sabay hampas sa kanyang mesa na gawa sa mahogany. Hindi lang pera ang laman ng maletang yon. Nandoon ang mga orihinal na kontrata na kailangan nating laban sa mga Villafuente. Kung mawawala yon, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Isang alaala ang mabilis na gumuhit sa kanyang isipan. Isang alaala ng sakit at pagtataksil. Ilang taon na ang nakalipas. Isang babaeng minahal niya nang lubos ang lumustay ng milyon-milyon mula sa kanyang personal na account. Kasabwat nito, ang isang business partner na pinagkatiwalaan niya. Ang 2 taong pinagkalooban niya ng kanyang tiwala ay ang mismong mga taong sumaksak sa kanya ng talikuran. Mula noon, nagtayo siya ng isang pader sa paligid ng kanyang puso. Para sa kanya, lahat ng tao ay may presyo. Lahat ay may kakayahang magtaksil kapag nabigyan ng pagkakataon. Ang pagkawala ng maleta ay muling nagbukas ng sugat na yon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Balak niya sanang hindi ito pansinin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Sagot niya iritado. Hello po. Sir? Isang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Mahina, tila nag-aalinlangan. Nagsasalita po ba ako kay Mr. Gabriel del Sol? Ako nga. Who is this? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ako po. Ako po yung nakakita ng maleta ninyo. Natigilan si Gabriel. Ang kanyang pagkairita ay napalitan ng matinding pagdududa. Isang scam. Sigurado siyang isa itong scam. Nasaan ka? Anong gusto mo? Diretsahan niyang tanong.
Wala po akong gusto, nauutal na sagot ng babae. Gusto ko lang po sanang isauli. Buo po ito. Walang bawas. Ilang sandali pa, isang babae na may suot na kupas na damit at tsinelas ang nakatayo sa harap ng kanyang napakalaking mesa. Siya si Tala Rosario. Maliit ang pangangatawan, ngunit may dignidad sa kanyang tindig. Sa kanyang mga braso, mahigpit niyang yakap ang itim na maletang naglalaman ng kanyang kapalaran. Pinagmasdan siya ni Gabriel mula ulo hanggang paa. Ang itsura nito ay sumisigaw ng kahirapan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabing imposibleng hindi nito ginalaw ang laman ng maleta. Clarice, tawagin mo ang security at ang accounting. Bilangin ang pera. Dito mismo. Sa harap niya. Malamig na utos ni Gabriel, hindi inaalis ang tingin kay Tala. Walang emosyong mababasa sa mukha ni Tala. Dahan-dahan niyang inilapag ang maleta sa mesa. Habang binibilang ng 2 staff ang pera sa isang cash counting machine, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Pinanood ni Gabriel ang bawat kilos niya. Naghahanap ng kahit anong senyales ng pagkabalisa o kasinungalingan. Pero wala. Mayroon lamang isang kakaibang katahimikan at kapayapaan sa baba na lalong nagpatindi ng kanyang pagtataka. Pagkatapos ng halos 20 minuto, lumapit ang head accountant. Sir, kumpleto po. 7 million pesos. At ang mga dokumento, narito rin po lahat. Walang kulang, walang labis. Isang alon ng pagkamangha ang humampas kay Gabriel, ngunit agad niya itong itinago sa likod ng isang malamig na maskara. Imposible. Paanong nangyari ito? Kumuha siya ng isang bundle ng pera mula sa maleta, 100,000 piso, at itinulak ito palapit kay Tala. Pabuya mo. Take it. Umiling si Tala. Sa unang pagkakataon ay nag-angat ng tingin at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Hindi ko po kailangan yan, sir. Napakunot ang noo ni Gabriel. Lahat ng tao ay kailangan ng pera. Kailangan ko po ng trabaho, hindi ng limos. Mahinang sagot ni Tala, ngunit may bigat at katatagan sa kanyang boses. Kahit ano pong trabaho, sir. Marunong po akong maglinis, maglaba, mamalansya, kahit ano po. Tatanggapin ko, basta't marangal na trabaho. Ang pagtanggi ni Tala ay isang sampal sa lahat ng paniniwala ni Gabriel. Ang babaeng ito, na halatang mas kailangan ng pera kaysa sa kahit kanino, ay tinanggihan ng 100,000 para humingi ng trabaho? Anong klase siyang tao? Isang santa? O isang napakagaling na aktres na may mas malalim na plano? Ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Ngunit ang laso ng pagdududa ay mabilis na pumasok sa mga siwang na iyon. Tinitigan niya ito ng mas matagal. Ang kanyang mga mata ay tila sinusubukang basahin ang kaluluwa nito. Ang pagiging inosente ba sa mga matang iyon ay totoo o isang pagkukunwari lamang? Bakit ko paniniwalaan na ni isang kusing ay wala kang kinuha? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagsubok. Hindi natinag si Tala sa matalim na titig ni Gabriel. Sa halip, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting pagod, ngunit hindi talunan. Hindi ko po kayo masisisi kung magduda kayo, sir. Mahina niyang sagot. Pero mas mahalaga po sa akin ang ituturo ko sa mga anak ko kaysa sa kahit anong halaga ng pera. At iyon po ay ang mabuhay ng may dangal. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Gabriel ng may kakaibang bigat. Dangal. Isang salitang madalas niyang maririnig sa mundo ng negosyo, ngunit bihirang makita sa tunay na gawa. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong hindi niya lubos na maintindihan. Ito ba ay dahil sa pagkakonsensya? O dahil sa isang matinding kuryosidad na malaman kung sino talaga ang babaeng nasa harapan niya?
Bukas, magsimula ka bukas sa Villa del Sol, sabi niya, bago pa man niya mapigilan ang sarili. Magtanong ka sa guard, alam na nila ang gagawin, doon ka na rin titira. Isang kislap ng hindi makapaniwalang pasasalamat ang gumuhit sa mga mata ni Tala. Yumuko siya ng bahagya. Maraming salamat po, sir. Hindi po kayo magsisisi. Kinabukasan, tila isang panaginip ang lahat para kay Tala. Ang Villa del Sol ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Nakatayo ito sa isang malawak na lupain na napapaligiran ng matataas na pader at isang hardin na mas malawak pa sa buong eskinita nila sa Estero de San Roque. Nang pagbuksan siya ng malaking gate na bakal, pakiramdam niya ay pumasok siya sa ibang mundo. Ikaw si Tala? Tanong ng isang babaeng nasa edad 40, ang mayordoma ng mansyon. Ako si Manang Lulit. Halika, ituturo ko sa iyo ang magiging silid mo at ang mga unang gagawin. Ang silid na ibinigay sa kanya ay maliit kumpara sa ibang mga kwarto sa mansyon, ngunit para kay Tala, ito na ang pinakamarangyang lugar na natulugan niya sa buong buhay niya. May sarili itong kama na malambot at isang bintanang may tanawin ng hardin. Mas malinis at mas maayos pa ito kaysa sa kanilang buong barong-barong. Sa kanyang unang araw, abala si Tala sa paglilinis ng malawak na sala. Habang nagpupunas siya ng isang mamahaling florera, isang boses ang bumasag sa katahimikan. So, ikaw pala ang bagong basurera na pinulot ni Sir Gabriel, wika ni Clarice, na bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran. Nakapamewang ito, nakataas ang isang kilay, at tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pagkasuklam. Magandang araw po, ma'am. Magalang na bati ni Tala. Hindi ko alam kung anong salamangka ang ginawa mo kay Sir Gabriel. Patuloy ni Clarice. Ang bawat salita ay may bahid ng lason, pero gusto ko lang maging malinaw sa'yo. Ako ang personal secretary niya. Ako ang pinagkakatiwalaan niya. Isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong babalik ka sa pinanggalingan mong mabahong lugar. Hindi sumagot si Tala. Ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang paglilinis, ngunit ang mga salita ni Clarice ay nag-iwan ng kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi magiging madali ang buhay niya rito. Lumipas ang mga araw. Ginawa ni Tala ang lahat para patunayan na karapat-dapat siya sa tiwalang ibinigay sa kanya. Malinis ang kanyang gawa, masipag, at higit sa lahat, tapat. Ngunit sa tuwing magkakasalubong sila ni Gabriel, nananatili itong malamig at malayo. Pinagmamasdan siya nito mula sa malayo na para bang isa siyang palaisipan na hindi nito malutas. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, hindi napigilan ni Tala na tawagan ang kanyang mga anak na pansamantalang iniwan niya sa isang mabait na kapitbahay. Mama? Masayang sigaw ni Pag-asa sa kabilang linya. Safia, kailan ka po uuwi? Miss ka na po namin ni Ate Sinag. Napangiti si Tala, ngunit kasabay nito ang pagtulo ng kanyang mga luha. Miss na rin kayo ni Mama, anak. Konting tiis na lang, ha? Nag-iipon lang si Mama para sa operasyon ni Ate at para mabilhan ko kayo ng magandang bahay. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin po namin, Mama. Hindi nila alam. Sa labas lamang ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid, nakatayo si Gabriel. Uuwi na sana siya sa kanyang kwarto nang marinig niya ang boses ni Tala. Narinig niya ang bawat salita, ang pangungulila, ang pangako, ang dalisay na pagmamahal ng isang ina para sa kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon, mula noong araw na yon sa opisina, isang kakaibang emosyon ang gumapang sa puso ni Gabriel. Hindi ito pagdududa o pagtataka. Ito ay paghanga. Isang maliit na bitak ang muling nabuksan sa pader na matagal na niyang itinayo. Kinabukasan, habang naglilinis si Tala sa library, hindi niya sinasadyang mabunggo ang isang maliit na mesa. Isang mamahaling antigong florera na nakapatong dito ang gumewang
at may malakas na kalabog na nahulog sa sahig, nabasag sa libu-libong piraso. Nanlaki ang mga mata ni Tala sa takot. Nanginginig siyang pinulot ang mga piraso nito, hindi alam ang gagawin. Anong nangyari dito? Pumasok si Clarice. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng hindi maitagong galak sa ilalim ng pagkukunwaring galit. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Sakto namang bumaba si Gabriel mula sa kanyang silid na akit ng ingay. "Sir!" Agad na salubong ni Clarice. "Tingnan niyo po ang ginawa niya. Binasag niya ang paboritong vase ni Ma'am Elena." Ang tinutukoy ay ang yumaong ina ni Gabriel. Tumingin si Clarice kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Naghihintay sa parusang igagawad nito sa babaeng kinamumuhian niya. Lahat ng mata ay nakatuon kay Gabriel. Naghihintay ng kanyang hatol. Si Clarice ay may ngisi ng tagumpay sa kanyang mga labi. Si Tala naman ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa takot at hiya. Handa nang tanggapin ang anumang parusa. Ngunit hindi galit ang unang nakita sa mukha ni Gabriel. Sa halip, isang malamig na kalkulasyon. Tiningnan niya ang mga basag na piraso sa sahig. Pagkatapos ay ang nanginginig na si Tala. At sa huli, ang tila sobrang sabik na si Clarcy. Manang lulit, pakicheck ng CCTV footage sa library. Mahinahon, ngunit may awtoridad na utos ni Gabriel. Ang nangiti sa labi ni Clarice ay bahagyang naglaho, napalitan ng isang mabilis na kislap ng kaba. "Sir, pero kitang-kita naman po na I want to see exactly how it happened." Putol ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Clarice. Ilang minuto lamang ang lumipas at bumalik si Manang Lolit. Hawak ang isang tablet. Ipinakita nito ang footage. Nakita nila si Tala na nagpupunas. Ang kanyang paggalaw ay maingat. Ngunit bago pa man niya nabunggo ang mesa, ipinakita ng kamera si Clarice na dumaan sa likuran ng mesa ilang minuto bago iyon. At bahagyang nasagi ito. Sapat lamang para bahagya itong mawala sa balanse. Naghihintay na lang ng isang maliit na tulak para mahulog ang plorera. Hindi ito direktang ebidensya, ngunit sapat na para magtanim ng duda sa isip ni Gabriel. "It was an accident," deklara ni Gabriel. Tinitigan ng mariin si Clarice. "But from now on, I want you to focus on your work at my office. Huwag ka nang masyadong mag-aksaya ng oras dito sa mansyon. Understood?" Ang mga salita ay isang malinaw na babala. Napalunok si Clarice. Ang kanyang mukha ay namula-ino sa pinaghalong galit at kahihiyan. "Yes, sir." Nilinis ni Tala ang mga bubog nang walang imik. Ngunit sa kanyang puso ay may isang maliit na binhi ng pasasalamat na sumibol para sa pagiging paatas ng kanyang amo. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng malawak na kusina, naghahanda si Tala ng isang basong gatas para sa sarili bago matulog. Sa pagod at malalim na pag-iisip, hindi niya namalayan ang init ng kaserola na kanyang nahawakan. "Aray!" Mahina niyang daing at agad na nabitawan ang kaserola. Isang mapulang marka ang mabilis na lumitaw sa kanyang palad. Anong nangyari? Isang boses ang nagpatindig ng kanyang balahibo. Paglingon niya, nakita niya si Gabriel, nakatayo sa may pintuan ng kusina, nakasuot lamang ng puting t-shirt at pajama pants. Mukhang kukuha rin ito ng maiinom. Bago pa man makasagot si Tala, mabilis na lumapit si Gabriel. Nakita niya ang namumulang balat sa kamay nito. Walang sabi-sabing hinawakan niya ang kamay ni Tala at dinala ito sa ilalim ng malamig na tubig mula sa gripo. Natigilan si Tala. Ito ang unang pagkakataon na nagdikit ang kanilang mga balat. Ang kanyang kamay, na magaspang dahil sa maraming taon ng pagtratrabaho, ay nasa loob ng malambot ngunit matatag na pagkakahawak ni Gabriel. Ang lamig ng tubig ay hindi sapat para pawiin ang init na biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Para kay Gabriel,
Ang sandaling iyon ay isang revelasyon. Ang babaeng palagi niyang tinitingnan bilang isang misteryo ay bigla na lang naging isang taong totoo, isang taong nasasaktan. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay nito sa loob ng kanyang palad. Nakita niya ang pagkagulat at hiya sa mga mata nito. At sa isang iglap, isang damdaming matagal na niyang ibinaon ang lumitaw. Ang pagnanais na maging isang tagapagtanggol. Agad siyang bumitaw. Tila napaso rin. Tumalikod siya at kumuha ng first aid kit. Tahimik niyang nilagyan ng gamot at benda ang kamay ni Tala. Walang nagsasalita sa kanila. Ngunit ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Mag-iingat ka sa susunod, sabi na lang ni Gabriel bago mabilis na umalis, dala ang isang basong tubig at iniwan si Tala na tulala. At ang puso ay kumakabog ng malakas. Ngunit ang maliit na sandaling iyon ng pagiging malapit ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Clarice na nasaksihan ng lahat mula sa di kalayuan. Ang nakita niya ay nagpatindi lamang ng apoy ng selos at galit sa kanyang puso. Kailangan niyang gumawa ng paraan at kailangan niyang gawin ito ng mabilis. Kinabukasan, sa opisina, sinadya ni Clarice na pumasok sa kwarto ni Gabriel habang ito ay abala sa mga papeles. Sir, pasensya na po sa abala. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ayoko po sanang makialam pero napapansin ko po kasi si Tala. Lagi po siyang may kausap sa telepono, pabulong-bulong at lilingalinga na parang may itinatago. Baka po, nagre-report siya sa kung kanino. Ang mga salita ni Clarice ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa isipan ni Gabriel. Kahit na may bahagi sa kanya na gustong magtiwala kay Tala, ang kanyang nakaraan ay bumubulong sa kanya na mag-ingat. Kinagabihan, habang papasok siya sa kanyang kwarto, may isang maliit na bagay sa sahig ang kumislap. Dahil sa ilaw, dinampot niya ito. Isang puting butones, mura, gawa sa plastik. Isang butones na hindi nababagay sa karangyaan ng kanyang silid. Bigla niyang naalala ang kupas na blusa na suot ni Tala noong unang araw nito. Nilibot niya ng tingin ang kanyang kwarto hanggang sa dumapo ito sa isang pader na may nakatagong pinto. Sa likod niyon ay ang kanyang personal na safe. Ang butones ay natagpuan niya ilang pulgada lamang mula roon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Clarice ay bumalik sa kanya. Ang pag-uusap sa telepono, ang pagiging palihim, at ngayon ito. Ano ang ginagawa ni Tala malapit sa kanyang safe? Ang lahat ba ng ito, ang pagsauli ng pera, ang paghingi ng trabaho, ang pagiging mahinhin, ay isang malaking pagkukunwari lamang? Ang bitak sa pader ng kanyang puso ay nagsimulang magsara muli. Kinabukasan, nakita niya si Tala na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Nilapitan niya ito, ang kanyang muka ay walang emosyon. Tumigil si Tala sa kanyang ginagawa, nagulat sa biglaang presensya nito. Kalmado, ngunit may bigat sa bawat salita. Biglang nagtanong si Gabriel. Sino ang madalas mong kausap sa telepono, Tala? Ang tanong ni Gabriel ay tila isang malakas na sampal kay Tala. Sandali siyang natigilan. Ang hawak na pandilig ay nanginginig. Bakit ito tinatanong ng kanyang amo? May nagawa ba siyang mali? Ang mga anak ko po, sir. Mahina niyang sagot, habang dahan-dahang nag-angat ng tingin. Sinasinag at pag-asa po. Tinitingnan ko lang po kung kumusta na sila. Sa mga mata ni Tala, walang bahid ng kasinungalingan, tanging pag-aalala ng isang ina. Nakita ni Gabriel ang pagod at ang pangungulila sa mga iyon. Ang sagot nito ay simple at direkta. Walang paligoy-ligoy na lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Ang butones, ang safe, ang mga salita ni Clarice. Alin ang totoo? Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Gabriel. Isang paraan upang subukan hindi lang si Tala,
kundi pati na rin ang sarili niyang nararamdaman. Kung ganoon, sabi niya, sinisikap na panatilihing walang emosyon ang kanyang boses. Dalhin mo sila dito sa Sabado para hindi ka na rin mag-alala. Ang mga mata ni Tala ay nanlaki sa gulat na sinundan ng isang hindi maitagong kagalakan. Di talaga po, sir? Pwede po. Tumangulang si Gabriel at mabilis na tumalikod bago pa man niya maipakita ang nangiting biglang sumilay sa kanyang mga labi. Nang dumating ang Sabado, ang Villa del Sol, na palaging tahimik at formal, ay napuno ng isang bagong uri ng sigla. Dumating sina Sinag at Pag-asa, dalawang maliliit na anghel na may suot na pinakamaganda nilang damit, hawak-hawak ang kamay ng kanilang ina. Wow, Mama! Ang laki-laki po ng bahay niyo. Bulalas ni Pag-asa, ang kanyang mga mata ay bilog na bilog sa pagkamanghahabang tinitingnan ang matataas na kisame at mga kumikinang na chandelier. Si Sinag naman ay mas mahiyain. Mahigpit ang kapit niya sa palda ng ina. Ang kanyang mukha ay medyo maputla. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Mula sa ikalawang palapag, pinagmamasdan ni Gabriel ang eksena. Nakikita niya ang pag-aalaga ni Tala sa mga anak, ang pagpunas sa pawis ni Pag-asa, ang pag-ayos sa buhok ni Sinag. Ang pagmamahal nito ay halos nahahawakan sa sobrang tindi. Halikayo mga anak, maglaro tayo sa hardin, yaya ni Tala. Sa hardin, ang dalawang bata ay tila mga ibon na nakawala sa hawla. Naghabulan sila sa malawak na damuhan, nagtago sa likod ng mga puno. Si Gabriel, na orihinal na plano, ay magkulong sa kanyang opisina, ay hindi na malayang napababa na pala at nakatayo sa may terrace, pinapanood sila. Isang makulay na paru-paro ang dumapo sa isang rosas. Itinuro ito ni Pag-asa. Ate, tingnan mo. Ang ganda. Tumakbo si Sinag palapit dito, ngunit sa kanyang ikatlong hakbang, bigla siyang natumba at napahawak sa kanyang dibdib, habol ang paghinga. Sinag. Mabilis pa sa 4:00 na dinaluhan ni Tala ang anak. Kasabay niya sa gulat ng lahat ay si Gabriel na mabilis na tumakbo mula sa terrace. Anong nangyari? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na hindi niya sinasadyang ipakita. Napagod lang po siya, sagot ni Tala habang marahang hinihimas ang likod ng anak. May sakit po kasi siya sa puso, sir. Ang mga salitang yon ay tumama kay Gabriel. Kaya pala ganito na lang ang pagsisikap ng babaeng ito. Ang lahat ng ito ay para sa kanyang anak. Ang pagdududa sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang matinding hiya. Umupo si Gabriel sa damuhan sa tabi nila. Isang kilos na hindi niya kailanman naisip na gagawin. Ayos ka na ba, little one? Malumanay niyang tanong kay Sinag. Tumango si Sinag, medyo nahihiya pa rin. Pagkatapos ay may ginawa siyang ikinagulat ng lahat. Maingat niyang pinitas ang isang maliit na bulaklak na ligaw, isang dilaw na bulaklak na tumubo sa damuhan, at inabot ito kay Gabriel. Para po sa'yo, mahina niyang sabi. Natigilan si Gabriel, kinuha niya ang maliit na bulaklak. Sa buong buhay niya, nakatanggap na siya ng mga mamahaling regalo, mga premyo, mga tropeo. Ngunit wala sa mga yon ang nakapantay sa pakiramdam na dulot ng isang maliit at walang halagang bulaklak mula sa isang batang may sakit. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay hindi lang nagkabitak. Gumuho ito. Mula sa bintana ng library, nasasaksihan ni Clarice ang lahat. Nakita niya ang pagtakbo ni Gabriel. Nakita niya ang pag-upo nito sa damuhan. Nakita niya ang pagtanggap nito sa bulaklak. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang isang ngiti sa mga labi ni Gabriel. Isang ngiting totoo. Isang ngiting hindi niya kailanman nakita na ibinigay nito kanino man, lalo na sa kanya. Isang maitim na ulap ng galit at selos ang bumalot sa puso ni Clarice. Ang babaeng iyon, ang basurerang iyon. Hindi lang siya isang banta sa kanyang posisyon,
Isa na siyang banta sa kanyang mga pangarap. Hindi niya ito palalampasin. Samantala, sa hardin, ang tensyon sa pagitan ni Tala at Gabriel ay napalitan ng isang magaan na katahimikan. Magkakasama silang nagmeryenda sa ilalim ng isang puno. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang isang Gabriel na hindi amo. Isang Gabriel na marunong ngumiti. Isang Gabriel na marunong makipaglaro sa mga bata. Naramdaman niyang ligtas. Naramdaman niyang may pag-asa. Ngunit ang panandaliang kaligayahang iyon ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Tala. Si Manang Lolit ang nag-abot nito sa kakanya. "Hello, Doc," sagot ni Tala. Habang nakikinig, ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Ang kanyang muka ay namutla at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. "Ano po? Pero akala ko po." Nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Napatingin siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Sisinag po," sabi ng doktor. Humikbi siya. Lumala po ang kondisyon niya. Kailangan na po siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang bigat ng mundo ay muling bumagsak sa mga balikat ni Tala. Ang halaga ng operasyon, ang kawalan ng pera, ang panandaliang pag-asang kanyang naramdaman ay biglang naglaho na para bang isang panaginip na binulabog ng isang malupit na katotohanan. Gumuho siya sa damuhan, yakap-yakap ang kanyang anak, ang kanyang puso ay puno ng desperasyon. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Tala. Ang bawat pagpatak ng orasan ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Isang paalala na nauubos na ang oras ng kanyang anak. Ilang beses niyang binalak na kausapin si Gabriel para humingi ng tulong, isang pautang, isang cash advance. Ngunit sa tuwing magtatangka siya, pinipigilan siya ng kanyang hiya at ng takot na isipin nitong sinasamantala niya ang kabaitan nito. Ang hindi niya alam, ang kanyang pananahimik ay binibigyan ng ibang kahulugan ni Gabriel. Nakikita nito ang kanyang pagkabalisa at pagiging malayo. Ngunit sa halip na isiping ito'y dahil sa problema sa pera, ang laso ng pagdududa na itinanim ni Clarice ay muling kumalat sa kanyang isipan. Iniisip ni Gabriel na baka may ibang problema si Tala. Isang sikretong hindi nito masabi. Isang sikretong maaaring may kinalaman sa butones na nakita niya malapit sa kanyang safe. Samantala, si Clarice ay nasa gitna ng pagbubuo ng kanyang pinakamasamang plano. Nakikita niya ang unti-unting paglalapit ni Gabriel at Tala. At alam niyang kailangan na niyang kumilos. Ang kanyang layunin, hindi lang tanggalin si Tala sa mansyon, kundi wasakin ito nang walang anumang duda sa isip ni Gabriel. Isang hapon, habang si Gabriel ay nasa isang mahalagang meeting sa labas, at si Tala ay abala sa paglilinis sa kabilang bahagi ng mansyon, sinimulan ni Clarice ang kanyang plano. Maingat siyang pumasok sa master's bedroom, isang lugar na bihirang pasukin ng kahit sino maliban kay Gabriel. Ang kanyang pakay ay isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nakapatong sa bedside table. Sa loob nito ay ang nag-iisang bagay na may sentimental na halaga para kay Gabriel, ang singsing ng kanyang yumaong ina. Isang simpleng gintong singsing na may isang maliit na diamante. Hindi ito ang pinakamahal na alahas sa bahay, ngunit ito ang pinakamahalaga. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Clarice ang singsing. Ang halaga nito sa pawn shop ay maliit lamang kumpara sa kinakailangan niya para takpan ang perang unti-unti niyang ninanakaw mula sa kumpanya. Ngunit ang epekto ng pagkawala nito kay Gabriel, iyon ang kanyang tunay na sandata. Mabilis siyang umalis ng mansyon. Nagtungo siya sa isang maliit at hindi kilalang kapihan, ang Kapihan Tiwala, isang lugar na madalas puntahan ng mga ordinaryong tao. Isang lugar na hindi niya kailanman pupuntahan. Doon,
Nakipagkita siya sa isang lalaking may kaduda-dudang reputasyon. Pagkatapos ay dumiretso siya sa isang sanglaan, sa isang madilim na eskinita. "Isasangla ko ito," sabi niya sa babaeng nasa likod ng rehas. "Pangalan po?" Nag-isip si Clarice ng isang pangalan mula sa nakaraan ni Tala na narinig niya mula sa isang investigador na kanyang inupahan. Delia. Delia Rosario. Ibinigay niya ang isang pekeng address malapit sa Estero de San Roque. Nakuha niya ang pera at ang resibo at mabilis na umalis. Kinagabihan, bumalik si Gabriel sa mansyon, pagod mula sa maghapong trabaho. Gaya ng kanyang nakagawian, binuksan niya ang maliit na kahon sa tabi ng kanyang kama para tingnan ang singsing ng ina. Isang ritual na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit wala roon ang singsing. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hinalughog niya ang buong kwarto, binuksan ang lahat ng drawer, tiningnan ang ilalim ng kama, ngunit wala. Ang singsing ay naglaho. "Clarice! Manang Lolit!" Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mabilis na umakyat ang dalawa. "Nasaan ang singsing ni Mama?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Sir, hindi po namin alam," sagot ni Manang Lolit, takot na takot. "May iba pa bang pumasok dito bukod sa akin?" Nagkatinginan si Manang Lolit at Clarice. Si Tala lang po, sir. Siya po ang naglinis ng kwarto ninyo kaninang umaga." Mahinang sagot ni Manang Lolit, walang kamalay-malay, sa bitag na kanyang pinasukan. Ang mga salitang yon ay parang sentensya. Ang lahat ng piraso ng palaisipan sa isip ni Gabriel ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang pangangailangan ni Tala ng pera para sa anak, ang palihim na pagtawag sa telepono, ang butones malapit sa safe, at ngayon, ang nawawalang singsing. Ang pagguho ng pader sa kanyang puso ay biglang natigil. Muli itong tumayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati, binuo ng semento ng galit at pagtataksil. "Patawag niyo siya," utos niya. Ang boses ay walang emosyon. Sa pagkakataong yon, si Clarice ay aksidenteng may napansin sa basurahan sa tabi ng study table ni Gabriel. "Sir, ano po ito?" Dinampot niya ang isang maliit at lukot na papel. Isang resibo mula sa sanglaan. Maingat niya itong ibinigay kay Gabriel na para bang isa itong maruming bagay. Kinuha ito ni Gabriel. Binasa niya ang nakasulat. "Pawn shop receipt item. Gold ring with diamond stone. Name? Delia Rosario." Ang pangalan ay iba, ngunit ang apelyido, Rosario. Kasabay noon, pumasok si Tala sa silid. Walang kamalay-malay sa nagaganap. "Pinapatawag niyo raw po ako, sir." Ipinakita ni Gabriel ang resibo sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Naramdaman niyang muli ang sakit ng pagtataksil na naranasan niya noon. Ang babaeng inumpisahan na niyang pagkatiwalaan, ang babaeng gumiba ng kanyang mga pader, ay isa lang palang magnanakaw. "Tala!" Ang kanyang sigaw ay hindi lang isang tawag. Ito ay isang akusasyon, isang hatol, isang sigaw ng isang pusong muling nasugatan. Ang pangalan ni Tala na sinigaw ni Gabriel ay tila isang kulog na yumanig sa buong pundasyon ng pagkatao niya. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang silid, nalilito, nasasaktan, at walang kamlay-malay sa bigat ng kasalanang ibinabato sa kanya. "Ano po ito, sir?" tanong niya. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa galit na mukha ni Gabriel, sa resibo na hawak nito, at sa nag-aalalang mukha ni Clarice. "Huwag ka nang magkunwari, Tala," sabi ni Gabriel. Ang bawat salita ay may halong lason ng pagkabigo. "Alam kong kailangan mo ng pera. Alam kong desperado ka. Pero hindi ko akalain na magagawa mo ito sa akin.
Sa amin, matapos kitang pagkatiwalaan. Hindi ko po maintindihan. Umiiling na sabi ni Tala. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sir, wala po akong ninanakaw. Itinapat ni Gabriel ang resibo sa mukha niya. Rosario, hindi mo ba apelyido yan? Ipinagbili mo ang singsing ng ina ko para sa operasyon ng anak mo? Ito ba ang dangal na ipinagmamalaki mo sa akin? Ang bawat salita ay isang punyal na tumagos sa puso ni Tala. Ang dangal na tanging yaman niya, ang dangal na ipinamana ng kanyang ina, ay ngayon ginagamit na panlait sa kanya. Hindi po ako yan. Hindi po ako magnanakaw. Pagtanggi niya, ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. Panginoon ko, maniwala po kayo sa akin. Ngunit ang mga pakiusap niya ay walang epekto sa isang pusong muling isinara ng takot at pagtataksil. Para kay Gabriel, si Tala ay ang babaeng muling nagpatunay na lahat ng tao ay may presyo, na ang tiwala ay isang kahibangan. Ang nakikita niya sa harapan niya ay hindi na si Tala, kundi ang multo ng lahat ng taong nanloko sa kanya. Tapos na tayo, Tala. Malamig na deklara ni Gabriel. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito. Pero sir, umalis ka, sabi niya. Mas mababa, ngunit mas may bigat. Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang puno ng sakit at pagkalito. Umalis ka, ngayon din. Ang mga salitang yon, ang huling pako sa kanyang ataul. Walang anumang salita ang makakapagpabago sa isip nito. Walang anumang pag-iyak ang makakatunaw sa yelo na bumalot na muli sa puso ni Gabriel del Sol. Tumalikod si Tala. Bawat hakbang palayo ay tila isang milya ang bigat. Hindi na niya pinunasan ang kanyang mga luha. Hinayaan na lang niya itong dumaloy, kasabay ng pagguho ng lahat ng pangarap na sandali niyang inakalang posible. Habang naglalakad siya palabas ng malaking pinto ng mansyon, nagsimulang pumatak ang ulan. Unay mahina, hanggang sa lumakas, na tila nakikidalamhati sa kanyang biglaang pagbabalik sa madilim na mundo. Ngunit ang hindi alam ni Gabriel, ang tunay na simula ng lahat ng ito ay hindi nangyari sa kanyang silid. Nagsimula ito sa isang madilim na eskinita. Ilang linggo na ang nakalipas, bago pa man natagpuan ni Tala ang maleta. Nakatayo si Clarice Montenegro sa ilalim ng isang pundidong ilaw. Ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi nababagay sa maruming paligid. Sa kanyang harapan ay isang lalaking payat na may peklat sa kilay, si Rico. Sigurado ka bang kaya mo to? Tanong ni Clarice. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa eskinita. Oo naman ma'am, mayabang na sagot ni Rico. Snatching lang yan. Maniwala ka sa akin, pagkatapos nito, ikaw ang magiging bida sa amo mo. Inabot ni Clarice ang isang sobrang puno ng pera at isang maliit na GPS tracker. Nasa loob ng briefcase niya. I-activate mo to kapag nakuha mo na. Itatapon mo ang briefcase kisa sa isang basurahan sa may kanto ng Aurora Boulevard. Ako na ang bahalang makakita nito. Simple lang, Rico. Walang sabit. Ang plano ay perpekto sa isip ni Clarice. Lilikha siya ng isang krisis at siya rin ang magiging solusyon. Patutunayan niya kay Gabriel na siya lang ang maaasahan nito, na siya lang ang karapat-dapat sa kanyang tiwala at pag-ibig. Kinabukasan, isinagawa ni Rico ang plano. Mabilis niyang naagaw ang maleta mula sa driver ni Gabriel, ngunit hindi niya inaasahan ang bilis ng responde ng mga security sa lugar. Isang police patrol car na nagkataong malapit ay humabol sa kanya. Natataranta, lumiko si Rico sa isang kalsadang hindi niya kabisado. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang papalapit na sirena. Pawis na pawis, ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Kailangan niyang mawala ang ebidensya. Sa kanyang pagtakbo, isang malaking garbage truck
ang mabagal na umaandar sa kanyang harapan. Walang pag-iisip. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, ibinato niya ang mabigat na maleta sa likod ng truck, kasama ng iba pang mga basura, bago siya mabilis na nagtago sa isang madilim na looban. Ang plano ni Clarice ay nasira ng isang hindi inaasahang pangyayari na nagdala sa maleta ng 7 milyong pangarap sa paanan ng isang babaeng nagngangalang Tala. Mula sa bintana ng library, pinanood ni Clarice ang papalayong anyo ni Tala. Basang-basa sa ulan, isang maliit at talunang figura sa gitna ng malawak na hardin. Isang masama at matagumpay na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang lahat ay bumalik sa ayos. Ang balakid ay naalis na. Humigop siya mula sa kanyang tasa ng tsaa. Ang init nito ay nagbibigay ginhawa sa kanyang kalamigan. Game over, basurera, bulong niya sa sarili, habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos, na para bang hinuhugasan ang lahat ng bakas ng inosenteng babaeng minsang nangarap sa loob ng mansyon. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa katawan ni Tala ay kasing lamig ng pagtrato sa kanya ni Gabriel. Habang naglalakad siya pabalik sa Estero de San Roque, ang putik na kumakapit sa kanyang mga paa ay tila isang paalala na doon lang talaga siya nababagay, sa lugar kung saan ang lahat ay itinapon na at walang halaga, nawala na ang lahat, ang trabaho, ang pag-asa para sa operasyon ni Sinag, ang panandaliang pangarap na makatakas sa kahirap, at ang pinakamasakit sa lahat, ang dangal na buong buhay niyang iningatan ay naiyurakan at pinagdudahan. Pagdating niya sa kanilang barong-barong, isang tanawin ang lalong dumurog sa kanyang puso. Nakadungaw sa maliit na siwang ng pinto sina Sinag at Pag-asa, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa na sa pagbabalik niya ay may dala siyang magandang balita. Mama! Sabay nilang sigaw at tumakbo para salubungin siya ng yakap. Niyakap niya ang kanyang mga anak nang napakahigpit, sinisikap na itago ang kanyang mga hikbi sa kanilang mga buhok. Ngunit naramdaman nila ang panginginig ng kanyang mga balikat. Mama, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Pag-asa. Hindi makasagot si Tala. Paano niya sasabihin sa kanila na ang pangarap na ipinangako niya ay gumuho na? Paano niya ipapaliwanag na ang kanilang ina, na palaging nagsasabi sa kanilang maging matapat, ay pinaratangang isang magnanakaw? Sa loob ng kanilang munting tahanan, umupo si Tala sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang ulan sa labas ay sumasabay sa agos ng luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya, lahat ng pinto ay nagsara na. Wala nang pag-asa, wala nang matatakbuhan. Ang sakit sa dibdib ni Sinag ay tila sakit na rin sa kanyang dibdib. Isang sakit na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Samantala, sa isang mamahaling kondominium, hindi rin mapakali si Clarice. Matagumpay niyang napaalis si Tala, ngunit may isang sinurid na hindi pa napuputol. Si Rico. Simula nang pumalpak ang plano sa maleta, ilang beses na siyang tinawagan nito para humingi pa ng pera. Isang banta. Isang pabigat na kailangan niyang alisin. Habang nabubuhay si Rico, nabubuhay rin ang sikreto niya. Kinuha ni Clarice ang kanyang burner phone. Kailangan kong tapusin ang isang problema, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Sa Estero de San Roque, kilala mo ba si Rico? Yung may peklat sa kilay? Gusto kong bigyan siya ng leksyon. Isang leksyon na hindi na niya makakalimutan. Hindi alam ni Clarice na si Rico, sa kanyang galit at pagkabigo, ay nagpa siya ng gumawa ng sariling hakbang. Kung hindi siya babayaran ni Clarice, marahil ang amo nitong si Gabriel del Sol ay handang magbayad para sa katotohanan. Kinagabihan, humina na ang ulan, ngunit ang lamig ay nanatili. Sa loob ng barong-barong, pinatulog na ni Tala ang kanyang mga anak. Magkatabi ang mga ito sa isang manipis na banig. Ang kanilang mga hininga ay payapa, walang kamalay-malay,
Sa bagyong nagwawala sa puso ng kanilang ina, bigla, isang sigaw ang gumising sa natutulog na komunidad. Sunog! Sunog! Mabilis na napabangon si Tala. Isang nakakapasong init at isang makapal na itim na usok ang mabilis na gumapang papasok sa kanilang barong-barong. Mula sa siwang ng dingding, nakita niya ang isang nakakatakot na kulay kahel na liwanag. Ang apoy ay mabilis na kumakalat sa mga kabahayang gawa sa magaang materyales. Ang Estero de San Roque ay naging isang nag-aapoy na impyerno. Nagpanik si Tala. Pag-asa! Sinag! Gising! Mabilis niyang ginising ang mga anak. Nag-iiyakan ang mga ito sa takot. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay. Dali mga anak! Kailangan nating makalabas. Ang mga tao ay nagkakagulo sa labas. Nagsisigawan, nagtutulakan. Bawat isa ay sinusubukang iligtas ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya. Ang usok ay makapal, humahapdi sa mata at nagpapasikip sa paghinga. Hawak-hawak ni Tala ang kanyang mga anak, sinusuong ang kaguluhan. Malapit na sila sa labasan ng eskinita nang biglang bumitaw sa pagkakahawak niya si Sinag. Ate! Sigaw ni Pag-asa. Paglingon ni Tala, nakita niya si Sinag nakahandusay sa lupa. Ilang metro ang layo sa kanila, malapit sa isang nasusunog na pader. Ang makapal na usok ay naging masyadong matindi para sa mahina nitong puso at baga. Nawalan ito ng malay. Sinag! Susubukan sana ni Tala na bumalik. Ngunit isang malaking nasusunog na kahoy ang bumagsak mula sa itaas, humaharang sa kanyang daraanan. Ang apoy ay nasa pagitan na niya at ng kanyang walang malay na anak. Tulong! Yung anak ko! Sigaw niya, ang kanyang boses ay paos na sa usok at desperasyon, ngunit walang makarinig sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Lahat ay abala sa pagliligtas ng kanilang sariling buhay. Samantala, sa loob ng kanyang magarang kotse, pauwi na si Gabriel mula sa isang late-night meeting. Bukas ang radyo. Habang naghihintay sa traffic, isang breaking news ang pumutol sa himig ng musika. Isang malaking sunog ang nagaganap ngayon sa Estero de San Roque. Maraming kabahayan ang natupok na at kasalukuyan pang inaapula ng mga bumbero ang apoy. Estero de San Roque. Ang pangalan ng lugar ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Gabriel. Bigla, ang imahe ni Tala at ng kanyang dalawang anak ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang ngiti ni Pag-asa, ang mahinang boses ni Sinag habang inaabot sa kanya ang isang bulaklak. Isang hindi maipaliwanag na takot at pagsisisi ang biglang bumalot sa kanya. Hindi maaari. Walang pag-aalinlangan. Kinabig niya ang manibela, humarurot paalis sa traffic, at tinahakang daan patungo sa nag-aapoy na impyerno. Ang hangin ay puno ng amoy, ng nasusunog na plastik at kahoy. Ang bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. Para kay Tala, ang mundo ay naging isang maliit na espasyo ng apoy, usok, at nakabibinging sigawan. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na si Sinag na nakahandusay sa kabila ng naglalagablab na harang. Sinag! Anak, gumising ka! Sigaw niya. Ang kanyang lalamunan ay tila pinupunit. Sinubukan niyang humanap ng ibang daan, ngunit ang apoy ay mabilis na kumakalat. Tinutupok ang lahat ng nasa landas nito. Ang init ay nakakapasong at ang pag-asa ay unti-unti nang nagiging abo. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang pamilyar na itim na kotse ang humarurot at biglang huminto sa gilid ng kalsada malapit sa police line. Mula rito ay bumaba si Gabriel del Sol. Ang kanyang mamahaling suit ay agad na nabalot ng abo at alikabok. Sir, bawal pong pumasok. Delikado! Sigaw ng isang bumbero. Ngunit hindi siya narinig ni Gabriel. Ang kanyang mga mata
ay nakatuon lamang sa nag-aapoy na komunidad. Ang kanyang isipan ay sinasalakay ng mga tanong. Nasaan si Tala? Ligtas ba ang mga bata? Ang bigat ng pagsisisi ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Kung may mangyaring masama sa kanila, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Tala! Sigawan niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Walang pag-aalinlangan, binaliwala niya ang mga babala at tumakbo papasok sa nag-aapoy na eskinita. Ang init ay mas matindi kaysa sa kanyang inaasahan, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang pag-usad. Ang takot na nararamdaman niya para sa pamilya ni Tala ay mas matindi kaysa sa takot niya para sa sariling kaligtasan. Tulong! Narinig niya ang isang desperadong sigaw. Sinundan niya ang boses na yon at doon, sa gitna ng naglalagablab na apoy, nakita niya si Tala. Nakaluhod ito sa putikan, umiiyak, habang pilit na tinatawag ang pangalan ng anak na nasa kabilang panig ng apoy. Tala! Napalingon si Tala. Sa isang iglap, sa gitna ng impyerno, nakita niya ang isang anyo na hindi niya inaasahang makita. Si Gabriel. Si Sinag! Sigaw ni Tala, itinuturo ang anak. Naiwan po siya sa loob. Tiningnan ni Gabriel ang sitwasyon. Ang apoy ay masyadong malaki para daanan. Ngunit sa kanyang gilid, nakita niya ang isang pader na yari sa yero na medyo mababa. Kung makakaakyat siya roon, may pagkakataon siyang malampasan ang apoy. Mabilis siyang umakyat, hindi inalintana ang matutulis na gilid ng yero na sumugat sa kanyang mga kamay. Mula sa itaas, tumalon siya pababa sa kabilang panig, mas malapit kay Sinag. Ang sahig ay nagbabaga at isang nasusunog na poste ang malapit nang bumagsak. Mabilis niyang binuhat ang walang malay na bata. Si Sinag ay maliit at magaan sa kanyang mga bisig, ngunit ang bigat ng responsibilidad na dala niya ay napakatindi. Hinubad niya ang kanyang suit jacket at ibinalot ito sa bata para protektahan mula sa mga lumilipad na baga. Kumalma ka lang, bata. Ilalabas kita rito. Bulong niya, kahit alam niyang hindi siya nito naririnig. Sa kanyang pagbabalik, ang daraanan niya ay mas delikado na. Ngunit sa adrenaline at sa matinding pagnanais na mailigtas ang bata, hindi niya ininda ang sakit at panganib. Nilampasan niya ang mga nagbabagang kahoy at mga gumuguhong pader. Mula sa kabilang panig, si Tala ay nanonood. Ang kanyang puso ay tila hihinto sa bawat segundo. Ang bawat hakbang ni Gabriel ay isang panalangin. Ang lalaking nagtaboy sa kanya, ang lalaking humamak sa kanyang dangal, ay ngayon isinusugal ang sariling buhay para sa kanyang anak. Sa wakas, matagumpay na nakalabas si Gabriel mula sa nag-aapoy na eskinita. Dala-dala si Sinag. Ang kanyang muka ay puno ng uling, ang kanyang damit ay may mga sunog, at ang kanyang mga braso ay may mga sugat. Ngunit ang bata ay ligtas sa kanyang mga bisig. Dahan-dahan siyang lumuhod at maingat na inilapag si Sinag sa mga braso ng naghihintay na si Tala. Sa sandaling iyon, ang oras ay tila tumigil. Ang ingay ng sunog at ng mga sirena ay naglaho. Ang tanging naroon ay ang dalawa sa kanila. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Ang mga mata ni Gabriel, puno ng hindi masabing pagsisisi at pag-aalala. At ang mga mata ni Tala, puno ng pasasalamat, pagkalito at sakit. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga puso ay nag-usap. May ambulansya na parating, sigaw ng isang bumbero. Mabilis na isinakay si Sinag sa ambulansya, kasama si Tala at Pag-asa. Bago sumara ang pinto, lumingon si Tala kay Gabriel na naiwang nakatayo sa gitna ng kaguluhan, isang bayaning hindi inaasahan. Nang makarating sila sa ospital, mabilis na inasikaso si Sinag. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, lumabas ang doktor mula sa emergency room
Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang usok na nalanghap niya ay nagpalala sa kondisyon ng puso niya. Sabi ng doktor kay Tala, "She needs the surgery now." Ang mga salitang iyon ay muling nagpabagsak sa mundo ni Tala. Pero Doc, ang bayad? Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang boses ang sumagot mula sa kanyang likuran. "Ako na ang bahala sa lahat." Nilingon niya. Nakatayo roon si Gabriel. Malinis na ngayon ngunit bakas pa rin sa muka ang pagod. "Bayaran mo ang lahat ng kailangan," sabi ni Gabriel sa staff ng ospital. "Huwag ninyong alalahanin ang gastos. Ang importante ay mailigtas ang bata." Nakatitig lamang si Tala sa kanya. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Bakit? Bakit niya ginagawa ito matapos ang lahat? Ang puting pader ng ospital ay tila isang blankong canvas kung saan ipinipinta ang lahat ng takot ni Tala. Bawat minuto na lumilipas habang si Sinag ay nasa loob ng operating room ay isang walang hanggang paghihintay. Nakaupo siya sa isang malamig na upuan sa labas, yakap-yakap si Pag-asa na nakatulog na sa kanyang kandungan. Sa di kalayuan, nakatayo si Gabriel, nakasandal sa pader. Ang kanyang mga kamay, na ngayon ay may benda na, ay nakasara ng mahigpit. Pinagmamasdan niya si Tala. Ang kanyang munting anyo na nanginginig sa bawat pagdaan ng nurse. Ang kanyang mukha na basang-basa sa mga luhang tahimik na dumadaloy. Ang bawat hikbi ni Tala ay isang dagitab ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang ugat. Isang paalala ng kanyang malaking pagkakamali. Hinusgahan niya ito. Itinaboy. At ngayon, isinusugal nito ang buhay para sa anak na muntik na niyang ipahamak. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ito ay puno ng mga salitang hindi masabi. Mga salita ng pasasalamat mula kay Tala na nahahaluan ng sakit at mga salita ng pagsisisi mula kay Gabriel na hindi niya alam kung paano sisimulan. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Gabriel. Isang tawag mula sa kanyang head of security. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagmamadali. "Mayroon po kaming sitwasyon. May isang lalaki po ritong nagpakilalang si Rico. Sugatan po siya. Galing daw po sa sunog sa estero. May gusto raw po siyang sabihin sa inyo. Tungkol sa sunog at tungkol kay Ma'am Clarice." Ang pangalan ni Clarice ay tumama kay Gabriel na parang kidlat. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang sunog ay hindi aksidente. "Huwag ninyong paalisin. Papunta na ako." Malamig na sabi ni Gabriel at ibinaba ang tawag. Nilapitan niya si Tala. "Kailangan ko lang umalis sandali," sabi niya. Ang kanyang boses ay nagbago. Matigas at puno ng isang malamig na determinasyon. "May kailangan lang akong ayusin. Babalik ako." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Tala. Mabilis siyang umalis. Dala ang isang bagong misyon. Ang hanapin ang katotohanan. Pagdating niya sa kanyang opisina, naghihintay na sa conference room ang kanyang security team. Kasama ang isang lalaking sugatan at marungis ang itsura. Si Rico, sa isang sulok, nakatayo rin ang 2 pulis. "Ikaw si Rico?" tanong ni Gabriel. Tumango ang lalaki. "Sinunog niya ang bahay ko, sir. Tinangka niya akong patayin." "Sino?" "Si Clarice, ang sekretarya ninyo," sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. "Inutusan niya akong nakawin ang maleta ninyo noon, pero pumalpak. At ngayon, dahil alam kong siya ang nasa likod ng lahat, tinangka niya akong patahimikin." Isang recorder ang inilapag ng head of security sa mesa. "Nakarecord po lahat ng sinabi niya, sir." "Good," sabi ni Gabriel. "Tawagan niyo si Clarice. Sabihin niyo, may emergency meeting. Dito, ngayon na." Ilang sandali pa, pumasok si Clarice sa conference room. Ang kanyang mukha ay puno ng profesional na pag-aalala. "Sir, anong pong emergency?"
Natigil siya sa pagsasalita nang makita niya si Rico na nakaupo sa silya, nakatingin sa kanya ng may pagbabanta. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Napatingin siya sa mga pulis at pagkatapos ay kay Gabriel na nakatayo na tila isang hukom na handa nang ibigay ang kanyang sentensya. Rico, anong ginagawa mo rito? Nauutal niyang tanong. Hindi ka pa ba tapos magkunwari, Clarice? Malamig na tanong ni Gabriel. Sir, hindi ko po kilala ang lalaking yan. Isa siyang sinungaling. Pagtanggi ni Clarice, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang takot. Hindi na nagsalita pa si Gabriel. Pininindot niya ang play button sa recorder. Ang boses ni Rico ay umalingaw-ngaw sa silid. Isinasalaysay ang lahat. Ang plano sa pagnakaw ng maleta. Ang pagpalpak nito, ang paninisi ni Clarice sa kanya, at ang kanyang hinala na ito ang nagpasunog sa estero para patahimikin siya. Bawat salita ay isang pako sa kabaong ni Clarice. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho, napalitan ng purong panik. Hindi! Hindi totoo yan. Bayaran yan. Binayaran niyo siya para siraan ako. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na nakatingin kay Gabriel. Tapos na ang laro, Clarice. Sabi ni Gabriel. Doon na bumigay si Clarice. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit at pagkamuhi. Tumingin siya kay Gabriel, hindi na bilang isang amo, kundi bilang isang lalaking inagaw sa kanya. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, Gabriel. Sigaw niya habang papalapit sa kanya ang mga pulis. Ako ang laging nasa tabi mo. Ako ang nakakaintindi sa'yo. Pero lahat ng yon, binaliwala mo para sa isang basurera. Ipinosas ng mga pulis ang kanyang mga kamay. Habang hinihila siya palabas, huling beses siyang lumingon kay Gabriel, ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng kapangitan ng inggit. Mamahalin mo rin sana ako, kung hindi dahil sa basurerang yon. Nang maisara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit wala itong dalang ginhawa. Tanging isang mapait na lasa ng katotohanan. Mabilis na bumalik si Gabriel sa ospital. Pagdating niya, nakita niya si Tala, nakatayo sa labas ng operating room, kausap ang doktor. Ang pinto ng operating room ay bumukas. Lumabas ang isang surgeon, tinatanggal ang kanyang maskara. Isang pagod, ngunit matagumpay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. The operation was a success, anunsyo ng doktor. Stable na ang anak ninyo. Nailigtas natin siya. Isang malakas na hikbi ng pasasalamat at ginhawa ang kumawala. Mula kay Tala, napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nagpapasalamat sa langit. Tumayo si Gabriel sa di kalayuan. Pinagmamasdan siya. Ang hustisya ay naibigay na. Ang isang buhay ay nailigtas. Ngunit habang nakatingin siya kay Tala, alam niyang ang pinakamahirap na laban ay hindi pa nagsisimula. Ang paghingi ng kapatawaran sa isang pusong winasak niya dahil sa kasinungalingan. Nag-angat ng tingin si Tala at nakita siya. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Ngunit sa pagkakataong ito, walang apoy, walang ulan, tanging isang malawak at tahimik na agwat sa pagitan nila. Isang agwat na puno ng sakit, pagsisisi, at isang tanong na walang sagot. Paano sila magsisimulang muli? Lumipas ang 3 buwan. Ang malamig na simoy ng hangin ng Disyembre ay nagsisimula ng maramdaman, ngunit sa isang maliit at malinis na bahay, sa isang simpleng subdibisyon, ang init ng pagmamahal ay nananaig. Dahan-dahan lang, Sinag, natatawang sabi ni Tala habang pinapanood ang kanyang anak na masayang naghahabol ng isang paru-paro sa kanilang maliit na hardin. Si Sinag, na dati laging maputla at madaling mapagod, ay ngayon puno na ng buhay. Ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula at ang kanyang paghinga ay malalim at normal. Sa tabi niya ay si Pag-asa, na tuwang-tuwa na muli niyang
nakakalaro ang kanyang kakambal nang walang pag-aalala. Ito ang bagong buhay ni Tala. Matapos ang matagumpay na operasyon ni Sinag, tinulungan sila ni Gabriel na makahanap ng bagong matitirhan. Isang bahay na maliit kumpara sa mansyon, ngunit isang paraiso kumpara sa Estero de San Roque. Nagbigay din ito ng puhunan para makapagsimula si Tala ng isang maliit na karinderya sa kanilang garahe. Hindi na siya isang katulong, isa na siyang maliit na negosyante. Itinaguyod ang kanyang pamilya sa sarili niyang mga paa. Lingid sa kaalaman ni Tala, mula sa loob ng kanyang kotse na nakaparada sa di kalayuan, madalas siyang pinagmamasdan ni Gabriel. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, dumadaan siya roon. Hindi siya nagpapakita. Pinapanood lang niya mula sa malayo. Ang pagtawa ng mga bata, ang ngiti sa mga labi ni Tala. Bawat ngiting iyon ay isang kirot at ginhawa sa kanyang puso. Ginhawa dahil alam niyang ligtas at masaya na sila. Kirot dahil alam niyang wala siyang karapatang maging bahagi ng kaligayahang iyon. Sinampahan niya ng kaso si Clarice na ngayon ay nahaharap sa maraming asunto. Tinulungan niya ang mga nasunugan sa estero. Ginawa niya ang lahat ng tama. Ngunit ang paghingi ng tawad kay Tala, iyon ang isang bagay na hindi niya magawa dahil pakiramdam niya'y walang salita ang sapat para punan ang pinsalang idinulot niya. Isang hapon, naglakas loob siya. Bumaba siya ng kotse, may dalang dalawang laruan para sa mga bata. Dahan-dahan siyang lumapit sa gate. "Mama, si Sir Gabriel po," sigaw ni Pag-asa. Lumabas si Tala mula sa karinderya. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang apron. Ang kanyang nangiti ay bahagyang naglaho nang makita siya. Napalitan ng isang magalang ngunit may distansyang ekspresyon. "Sir Gabriel," bati niya. "Gabriel na lang," sabi nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Para sa mga bata." Inabot niya ang mga laruan. Tinanggap ito ni Tala. "Salamat po. Pasok po muna kayo." Sa loob ng simpleng sala, isang hindi komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila habang ang mga bata ay masayang naglalaro sa labas. "Kumusta na ang karinderya mo?" Basag ni Gabriel sa katahimikan. "Ayos naman po. Malakas," sagot ni Tala. Walang masabi si Gabriel. Ang lahat ng ensayado niyang sasabihin ay naglaho. Sa huli, ang katotohanan na lang ang lumabas sa kanyang bibig. "Tala, nandito ako para..." Huminga siya ng malalim. Para humingi ng tawad. Tumingin si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may bakas ng sakit na hindi pa tuluyang naghihilom. "Alam kong walang salita ang sapat," patuloy ni Gabriel. "Hinamak kita. Hindi kita pinakinggan. Binaliwala ko ang kabutihan mo dahil sa sarili kong mga takot. Pinabayaan kong lamunin ako ng nakaraan ko. At dahil doon, muntik ka nang mapahamak. Muntik nang mapahamak ang mga anak mo. Patawarin mo ako, Tala. Patawarin mo ako sa hindi pagtitiwala sa'yo." Hindi nagsalita si Tala. Sa halip, tumayo siya at nagtimpla ng kape. Inilapag niya ang isang tasa sa harapan ni Gabriel. "Alam niyo po, Sir, Gabriel," simula niya. "Noong una, galit na galit po ako sa inyo. Pero habang tumatagal, naiintindihan ko na lahat tayo ay may mga sugat. Lahat tayo ay may mga multo ng nakaraan. Ang sa inyo po ay pagtataksil. Ang sa akin naman po ay kahirapan." Tumingin siya sa labas, sa kanyang mga anak. "Noong araw na nakita ko ang maleta, ang unang pumasok sa isip ko ay ang mga anak ko. Madali sanang kunin ang pera. Pero may isang bagay na pumigil sa akin, ang alaala ng nanay ko. Ang turo niya tungkol sa dangal." Muli siyang tumingin kay Gabriel at sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, walang halong pait. "Lahat ng tao ay nagkakamali, Gabriel. Ang mahalaga,
ay kung paano tayo bumabangon. Ang mga salitang yon ay tila isang balsamo sa sugatang kaluluwa ni Gabriel. Hindi ito isang buong pagpapatawad, ngunit ito ay isang simula, isang pag-unawa. Kinabukasan, nagpadala si Gabriel ng isang mensahe. Pwede ba kitang imbitahan magkape sa labas? Sa isang lugar na ang pangalan ay Tiwala. Nagkita sila sa kapihan, Tiwala. Sa pagkakataong ito, wala nang pader sa pagitan nila. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot, sa kanilang mga nakaraan. Nagtawanan sila. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na pagkatao ng isa't isa. Hindi bilang isang amo at isang katulong, hindi bilang isang mayaman at isang mahirap, kundi bilang dalawang taong sinubok ng tadhana at natutong bumangon. Hindi pa sila magkasintahan. Ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa isang halik. Nagtatapos ito sa isang pag-asa. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa bintana ng kapihan, ang kanilang mga kamay ay magkalapit sa ibabaw ng mesa, hindi pa nagkakadikit, ngunit parehong handa ng abutin ang isa't isa. Ang halaga ng isang dalisay na puso ay hindi masukat ng 7 milyong piso. Nasusukat ito sa kakayahang magpatawad, magtiwala, at magmahal muli. At para kina Tala at Gabriel, ang kanilang kwento ay ngayon pa lang nagsisimula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa dami ng pera, kundi sa kalinisan ng ating puso at sa tibay ng ating karangalan. Ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating sarili, upang tuluyan na tayong makalaya sa bigat ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwento ni Tala at Gabriel. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!